buhay sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa mag-asawang si Bruno at Laura. Si Bruno ay masayang umuwi kahapon galing sa sabong. Uwi niya ang 20,000 na panalo niya. Lunes ay nag-back to work na naman siya. Madami ng gawa at mainit ang kanyang ulo. Ang aga-aga kasi ay tumawag pa ang paring Chico niya at sinisingil siya sa utang niya na 20,000 pesos. Tang na naman. Ang aga-aga. Lunes na Lunes ay nambibwisit ka. Sige. Dumaan ka sa bahay mamaya. At may iniwan akong pera kay Mrs. Kunin mo ng lahat yun. At bayad na ako sa mga utang ko sa'yo. Demonyo. Judas. Ganyan lang naman magmura si Bruno. Pero best friend niya itong si Jigo. Si Jigo ay binata pa kaya mapera. Matagal na niyang pinagnanasahan ang maganda at sexing misis ng best friend niyang si Bruno. Na ang pangalan ay si Laura. Mabogli itong si Jigo na isang tambay na anak mayaman. Habang nasa daan at papunta sa bahay ng mag-asawang Bruno at Laura, ay nakaisip siya ng isang malisyosong biro. Nagulat pa si Laura sa biglang pagdating ni Jigo. Pinatuloy nito ang kaibigan ng asawa. Matagal na rin niyang kilala si Jigo at alam niyang mayroong malaking pagkakautang ang kanyang asawa dito. Si Jigo din pala ay kumpare nila dahil inaanak nito ang anak nilang babae. Noong dalaga pa lang siya ay niligawan din siya ni Jigo. Type niya rin si Jigo dahil sa pagkahang nito. Pero mas responsableng asawa si Bruno at ito ang kanyang pinili niyang pakasalan. Naging best man pa nila sa kasal si Jigo. Mag-soft drink ka muna. Alok ni Lara sa bayuko. Paglapag ng bote sa lamesa sa sala na nasa harap lang ni Jigo. Mabilis ang mga mata ni Jigo. At huling-huli niya ang eksenang ito. Nahuli din ng mga mata niya ang matatayog na bundok na bakat sa suot ni Laura. Ano nga pala ang sadya mo? Bigla kang napadaan. Tumawag kasi ako kay paring Bruno kanina para singilin siya sa utang nyo. Ayaw pa sanang ibayad ni Laura ang iniwang pera ni Bruno dahil kapos pa sila ng pambayad sa tuition ng mga anak at renta sa bahay, kaya nakiusap ito na kung pwede sana ay sa Pasko na lang o sa bonus sila magbayad. Biglang pumasok sa isip ni Jigo na haluan ng biro ang seryosong usapan. Sinabi ni Bruno na pumunta raw ako dito at magpapaano ka sa akin para makabayad ka na sa mga utang nyo. Nabigla si Laura at namula ang muka sa gulat. Natigilan ng ilang segundo bago nakasagot ng, "Sira ulo ka ba? Hindi yan gagawin ng mister ko. Kahit tawagan mo pa siya," ang sabi ni Diego. At tinuo ni Laura ang telepono at idinayal ang numero sa office ng asawa. "Hello,
Sa kabilang linya ay nabosisan agad ni Bruno ang kabiyak at pasigaw na sinabing, "Nandiyan na ba si Diego? Ibigay mo na ang kailangan niya para bayad na tayo sa kanya sa utang." Ganyan talaga si Bruno. Pag nasa trabaho, ayaw nang naiisorbo sa sobrang subsob sa trabaho. Nabigla si Laura at nabitiwan pa ang telepono. Gusto pa sana niyang linawin ang mga bagay-bagay, pero nung maibalik na niya, sa tenga ang telepono, ay naibaba na ni Bruno ang telepono sa kabilang linya. Tulalang ibinaba ng sexing misis ang telepono at bumalik sa set sa sala kung saan naghihintay ang cool na palabirong si Diego. Nanlulumong mo po ang misis sa kanan ni Diego sa mahabang set. Isinandal ang likod at napatingala na lang sa kesame sa pag-iisip. Totoo ba ang narinig niya sa telepono? Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Nalilito siya. Pinasag lang ni Diego ang katahimikan, sabay sabing, "Sige na Laura, please, kailangan ko lang ganun. Kasi matagal na akong dieta. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Hindi mo lang ako pinapansin." Katawan ang kailangan ni Diego. Kaya iyon ang kailangan ibigay ni Laura ayon sa sinabi ni Bruno sa telepono. At pagkatapos nun, bayad na sila sa utang nila. Ang mga sinasabi ni Diego ay biro lang. Pero kung tututuhanin, ay mas okay. Kaya niyang magbiro ng ganun sa mag-asawang Bruno at Laura. Dahil matagal na silang magkaibigan at kilalang kilala na ng mag-asawa ang pagkabastos magbiro ni Diego. Pero si Laura ay talagang nalito na ang isip ay naghihintay na lang sa mga susunod na mangyayari. Naisip na lang niya na sobrang nagipit ang kanyang mister at napapagod sa pagkayod. Walang maitulong sa paghahanap buhay ang sexing misis dahil nasa bahay lang siya. Iyon lang naman ang papel niya. Ang mag-alaga ng mga bata, bantayan ang bahay para hindi malakawan, at hintayin ang pag-uwi ng mga anak mula sa eskwela at ng mister na pagod mula sa trabaho. Kung mayroon lang siyang magagawa ay tutulong siya. Ito na ang pagkakataon ng sexing misis na mga tulong sa asawa. Kapalit ng pagpapaubaya ng kanyang katawan sa kaibigan. Tumayo si Diego at inilak ang pinto. Pagkatapos ay siniguro pang nakasara ang kortina sa harap ng bahay. Naupo siya ulit sa tabi ng misis ng kanyang paring Bruno. Nakapikit ang mata ni Laura nang sabing, "Tapusin na natin agad ito." Hinalikan bigla ni Diego sa labi si Laura, pero ayaw gumanti ng halik ng sexing misis. Nagtanggal pa ng wedding ring ang misis. Sa pagkakataong ito ay kailangan muna niyang kalimutan ang sinumpaan sa kasal sa asawa. Nag-umpisa ng mapasinghap ang misis ng kaibigan ni Diego. Natanggal na kasi ang suot nitong panloob pantaas. Napakaganda pa rin ng kanyang katawan. Kahit may 2 anak na, makinis maputi,
at napaka-sexy. Sa nakikita pa lang niya ay muntik nang sumabog ang pulkan. Nag-uumpisa nang tumulo ang sikretong likado ng kanyang espada. Pinagpala niya ang nakikitang mga kabundukan sa harap niya. At naging pigil naman ang mga ungol ni Laura. Alam ni Jegong pinipigilan niya pa mapaungol. Hindi natin alam kung nahihiya lamang siya o ayaw niyang malaman ng kumpare na nag-iinit din siya. Hindi na pinatagal ni Diego at inalis na rin ang pambabang saplot ng sexing misis. Nagtanggal na ng pantalon ng binata at kinarga papasok ng kwarto ng mag-asawa ang misis ng kaibigan. Inihiga niya sa kama ang nag-iinit na magandang ginang. Napakagatlabi naman ang mabogli na misis nang makita ng humbarin na ni Diego ang kanyang panloob pambaba. At tuloy-tuloy na nga ang naging ritmo ng kanilang salpukan. Sa unay, mabagal, pero napakabilis. Maririnig mo ang mga ungol sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Ilang beses nilang paulit-ulit na ginawa ang di inaasahang salpukan. Puro ungol ang maririnig mo sa 4 na sulok ng kwartong iyon. At nang maabot ang suktulan, ay naghalikan pa sila ng matindi bago nagpahinga sa kama. At ilang minuto pa ay nagbihis na si Diego. Kakaalis lang nito nang dumating ang mga bata. Naging abala na rin naman si Laura sa pag-aasikaso sa mga anak. Paminsan-minsan ay kinukurot pa niya ang sarili niya sa pag-iisip niya dahil sa nangyari. Panaginip lang ba yun? Paanong nangyaring ibigay niya ang kanyang sarili sa ibang lalaki, makabayad lang sa kanilang utang? At papanong pinayagan ng asawa niya na ibigay niya ang sariling katawan sa kaibigan bilang kabayaran sa 20,000 na utang nito? Mabilis ang mga oras at dumating na ang Bruno ng mga 10:00 ng gabi at tulog na ang mga bata. Tahimik nagsalo ng hapunan ng mag-asawa sa hapagkainan. Walang imikan. Sa isip ni Bruno ay trabaho pa rin ang laman. Samantalang ang kay Laura ay malaking katanungan. Mahal pa ba siya ng kanyang asawa? Bakit ipinambayad lang siya sa utang nito? Naghahanap lang siya ng tamang timing para pag-usapan ang nangyari. Hanggang magulat si Laura. Nag-ring ang kanyang cellphone. Pinuntahan niya ito at ang nasa kabilang linya ay si Diego. Hello, Laura. Pasensya ka na kanina. Sinamantala ko kasi ang kahinaan mo. Sana ay patawarin mo ako. Hindi totoong pinapunta ako ni Bruno dyan sa inyo para ibigay mo ang iyong katawan sa akin. Mahal na mahal ka ng mister mo at hindi siya papayag na mangyari yun.
Pero yung utang ninyo sa akin ay huwag mo nang bayaran. Itago mo na lang iyang 20,000 pesos. Sa iyo na yan, para kung mayroon kang gustong bilhin, ay mayroon kang magagamit. Pero huwag na huwag mong sasabihin kay Bruno ang nangyari. Papatayin niya tayo. Sa narinig, ay biglang nag-init ang tenga ni Laura. Parang gusto niyang pumatay ng tao. Dahil naloko siya at nalinlang ng kanyang kumpare. Bigla niyang binaba ang telepono at sabay takbo sa kwarto. Naiiyak siyang pumasok at nahiga sa kama. Napakasakit ng kanyang nararamdaman. Tahimik siyang umiiyak sa tabi ng asawa. Pero maya-maya ay nakaisip siya ng isang plano. Gusto niyang maghiganti. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, at comment para updated kayo sa mga susunod pang